I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nakabalik na si Hajin at ang buong squad sa Heavenly Demon Divine Cult. Agad na nagtungo si Hajin sa Demon Lord upang bumisita at magulat. Sa gazebo, niyaya siya ng Demon Lord na uminom ng alak pero bago yon ay kailangan niya raw munang mapagaling ang kanyang internal injuries. Pero nahihirapan si Hajin dahil ginawa na niya ang lahat ng naisip niyang paraan ngunit hindi gumagana. Sabi ng Demon Lord sa kanya, ikaw ang problema. Nakalimutan mo kung saan ka nagsimula. Napatanong si Hajin sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng payo ng Demon Lord. Sa gitna ng pagmameditate ni Hajin, napunta siya sa isang realm kung saan nakatapak siya sa isang napakalinaw na sahig, singlinaw ng tubig at lumilitaw ang refleksyon niya. Napatanong siya, kaninong boses yun? Ito ba ang aking Middle Dantian? Napalingon siya sa boses na biglang nagsalita. Ito ang Demon Lord na nakatalikod sa kanya, at sabi niya, para kang isang swordsman na nakalimutan kung paano gamitin ang espada niya. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin gumagaling ang panloob na sugat mo ay dahil may ibang martial arts na nakahalo sa 9 Depths Demonic Arts mo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Hajin at tila kinukumpirma ang sinabi ng Demon Lord ay nagtanong siya dahil sa 9 Depths Demonic Arts. Napaisip si Hajin sa sinabi ng Demon Lord. Sabi niya sa sarili, kung ang Extreme Divine Arts ay gumagamit ng Upper Dantian, ibig sabihin ng Extreme Demonic Arts ay nagagawa sa pamamagitan ng pagbubukas ng Middle Dantian. Ang Middle Dantian ang kumokontrol ng 5 pagnanasa at 7 emosyon, kasiyahan, galit, kalungkutan, takot, pag-ibig, pagkamuhi, at pagnanasa. Ang matitinding emosyon ay kinakailangan para magningas ang isang mandirigma at mapalabas ang tunay na lakas ng Demonic Arts. Nang mapagtanto ito, sabi ni Hajin sa Demon Lord, alam ko rin yun. Dugtong ng Demon Lord, subalit, magkaibang teknik ang ginagamit mo sa pakikipaglaban at pagpapagaling ng sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit napakarami ng napinsalang chi na tumatagas banda sa iyong puso at baga. Iyan ang rehiyon ng Middle Dantian. Hindi mo maaayos ang problema mo kung binibigyang pansin mo lang ang lower at upper Dantian mo. Dahil dito, hindi ko masabi na ikaw ay isang tunay na demonic artist. Napagtanto ni Hajin ang punto ng Demon Lord. Nang matapos siyang mag-meditate, pinunasan niya ang umagos na dugo mula sa kanyang ilong habang patuloy na nagpapaliwanag ang Demon Lord. Sabi niya, ang kahulugan ng pagiging ultimate demon ay nasa pangalan nito. Ito ang rurok, ang sukdulan ng demonic arts. Kailangan mong gawin ang lahat ng bagay bilang isang demonic martial artist. Hindi mo pwedeng subukang pagalingin ang mga sugat mo gaya ng ginagawa ng mga Buddhist martial artists dahil lang nakuha mo sa kanila ang inspirasyon para baguhin ang 9 Depths Demonic Arts mo. Muling nagsali ng alak sa mangkok ang Demon Lord at nagpatuloy, aniya, para maging isang Diyos, kailangan mo munang maging isang tao. Hindi ko alam kung gusto mong ituring na isang Diyos, pero hindi mo matatakasan ang mundo ng mga tao kung hindi mo pa nagagawang mawala ang sarili mo sa 5 pagnanasa at 7 emosyon. Kailangan mong maranasan ang magalit. Kailangan mong tumawa at umiyak. Ang isang tao na totoo sa kanyang mga nararamdaman ay ang pinakamagandang tao sa lahat. Para maabot ang kabanalan, kailangan mo munang maabot ang harmonidad bilang isang tao. Nang marinig ang sinabi ng Demon Lord na ito, napahawak si Hajin sa kanyang baba at napaisip. Aniya sa sarili niya, kakaiba. Ang martial theory na sinasabi ni Lee Cheonsang ay katulad ng sa Orthodox Merem. Maaari nga kayang ang taong ito ay naabot na ang tunay na eternal convergence. Tinanggap ni Hajin ang mangkok ng alak na sinalina ng Demon Lord at mapagpakumbabang sinabi, pinakita ko sa iyo ang isang nakakadismayang bahagi ng aking sarili. Kaya simula ngayon. Ngunit bago pa maituloy ni Hajin ang sinasabi niya, agad na sinabi ng Demon Lord, kahit kailan hindi pa ako tumanggap ng disipulo na nagkamali ng 2 ulit. Sa loob-loob ni Hajin, di niya maiwasang magreklamo. Aniya sa isip niya, okay na sana matatouch na ako, bakit ba lagi niyang pinuputol? Inangat ng Demon Lord ang kanyang mangkok at nagyaya na uminom na silang dalawa. Sabi ni Hajin, mas malakas kaysa sa akin ang Beast Palace. Tiyak na matatalo ako kung wala akong baong mga psikolohikal na taktika. Sabi naman ng Demon Lord, ang lakas ng mga pinuno ng mga palasyo sa rehiyon ng Outer Wall ay may kukumpara sa Great 9 Demonic Elders. Naging posible para sa iyo na manalo dahil sa pagkakaiba ng martial arts. Kung natuto siya ng demonic arts, siguradong mas mahihirapan ka ng husto. At malakas na ibinagsak ng Demon Lord ang kanyang mangkok sa mesa, at sinabi, gusto kong marinig ng direkta mula sa iyo kung ano ang nangyari sa Nanman. At nagsimulang ikwento ni Hajin ang mga detalye ng naging laban nila ng Beast Palace Master sa kabundukan ng Ilaw.
Ito ay habang sila ay nagsasanay sa damuhan, gaya ng dati, para sa isang bagong aralin. Nang matapos siyang magulat ng mga pangyayari, habang naglalakad sa damuhan sa labas ng gazebo, nagtanong siya sa Demon Lord, hindi ba weird? Tanong ng Demon Lord, ang ano? Sagot ni Hajen, ang teknik na ginamit niya ay katulad ng essence-absorbing demonic arts. Hinigop niya ang life essence ng kanyang disipulo para mapalakas ang sarili niya. Bago daw ako sa usapin ng etika ukol dito, may mga nakikita akong kakaibang martial arts gaya nun nitong kamakailan. Hindi ko maintindihan bakit nila yon ginagawa. Tanong ng Demon Lord, sa tingin mo kakaiba yon? Tanong ni Hajen, ha? Hindi ba ganun ang tingin mo? Sagot ng Demon Lord, kung sa tingin mo ay kakaiba yon, ganun din ang masasabi sa martial arts mo. Nagtataka naman si Hajen sa naging sagot ng Demon Lord. Kaya dumpensa siya, ha? Pero kahit kailan hindi ko nagawang manghigop mag-life essence ng ibang tao. Ngunit napanganga si Hajen sa sinagot ng Demon Lord sa kanya, pero sa halip, kinuha mo ang spiritual bamboo ng solitary bamboo grove. Naalala niya nang kainin niya ang nag-iisang labong sa pusod ng kagubatan, nagtataglay ito ng pinakadalisay na enerhiya. Paliwanag ng Demon Lord, ang paggamit ng cultivation techniques ay isang paraan para linisin ang katawan mo habang pinapaikot ang chi ng kalikasan sa paligid ng iyong katawan. Sa pamamagitan ng microcosmic orbit, kinukolekta ng katawan mo ang chi at nilalagay sa dantian, at ginagawa itong tunay na chi. Tumigil silang dalawa sa pampang ng lawa habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin magkalikasan. May mga ibon, mga USA at iba-ibang hayop na naruroon. Pagpapatuloy ng Demon Lord, maraming mga hayop, mga puno, at mga tao sa napakadakilang kalikasan na ito. Kung titignan natin ang kabuuan, ang lahat ay nagsasanay ng martial arts sa parehong paraan. At kung babulay-walay ng etika at moral, wala kayong pagkakaiba ng Beast Palace. Sa huli, sa halip na pagtuunan ang paraan na ginagawa mo para magpalakas, mas importante ang katotohanan na ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy at palagi. Mataman siyang pinagmamasdan ni Hajen habang nakikinig sa mga sinasabi niya, at naisip ni Hajen na talagang mas marami at mas malawak ang karunungan ng Demon Lord kumpara sa iba. Aniya sa isip niya, marahil ang karunungang iyon ang humubog sa kanya kung sino siya ngayon. Curious na tanong ni Hajen, mayroon din bang teknik na kagaya noon sa loob ng Divine Cult? Sagot ng Demon Lord, oo, pero nakatago lang ito sa silid-aklatan. Wala pang nagtatangkang subukan itong matutunan. Tanong ni Hajen, bakit? Sagot ng Demon Lord, dahil sinigurado kung walang matututo nun. Ang essence engravings technique ay hindi bumabagay sa demonic arts. Nagtataka si Hajen sa isip niya, aniya sa sarili, bakit ganon? Kadalasan tinatawag naming demonic arts ang mga teknik na kumukuha ng inner energy mula sa iba, pero ang essence engravings technique ay hindi nababagay sa demonic arts. Habang naglalakad, sinagot ng Demon Lord ang katanungan sa isipan ni Hajen sa susunod niyang paliwanag, marahil gumana ito sa mga mas mararahas, pero ang tunay na demonic arts ay pinahahalagahan ang sudden enlightenment ng kaalaman higit sa divine arts mula sa orthodox Merim. Napaisip si Hajen at umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang sudden enlightenment. Na ito ay kaiba sa essence engravings. Dagdag pa ng Demon Lord, magkasama ang sudden enlightenment at gradual cultivation. Upang maabot ang sudden enlightenment ng kaalaman, kailangan mo itong matutunan ng dahan-dahan. Sa pamamagitan ng paliwanag na ito, naunawaan ni Hajen ang punto ng Demon Lord kaya sumang-ayon siya rito. Alam niya na sa paggamit ng demonic arts, binabaluktot nito ang middle dantian ng martial artist na gumagamit upang harapin niya ang kanyang mga pagnanasa ayon sa instinct. At kapag nakuha ang ascension nito, wala nang mas hihigit na self-development pa kaysa rito. Maya-maya ay iniba ng Demon Lord ang usapan. Sabi niya, mukhang nakaalis na ang tagapagmana ng Ice Palace. Sabi ni Hajen, oo, sabi niya ay magkikita kami ulit sa hinaharap. Kasunod na tanong ng Demon Lord, kumusta naman ang kasunduan sa sekta ng How? Alam kong ginamit mo ang tulong nila para makapanggulo sa Beast Palace. Napanganga naman si Hajen sa gulat dahil alam pala ng Demon Lord ang lahat ng pinaggagawa niya. Sabi niya sa isip niya, imposibleng maglihim ng kahit ano sa taong ito. Grabe, pati pala yung nalaman niya. Kahit nag-aalangan, sumagot si Hajen, itatago nila ang patriarka ng Tang Clan. Sa kanyang narinig, biglang naging interesado ang Demon Lord, at napalingon kay Hajen. Tanong niya, gagawin yun ng sekta ng How? Para sa anong kapalit? Seryosong sagot ni Hajen, para sa pagpapabagsak ng Righteous Heavenly Alliance ng magkasama. Tutulungan din nila akong maging tagapagmana sa prosesong ito. Sabi ng Demon Lord, marami-rami ring tao ang kabilang sa pangarap mong pabagsakin ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress.
At binagsak ng Demon Lord kay Hajin ang isang di inaasahang katanungan, anong tingin mo sa pagiging tagapagmana? Talaga bang ninanais mong maging tagapagmana ko? Bahagyang napanganga si Hajin sa tanong ng Demon Lord. Kasabay ng paghampas ng hangin sa kanyang buhok, tila lumipad din kasabay nito ang kanyang isip. Sabi niya sa sarili, ang pagiging tagapagmana, ngayon niya lang dinala ang paksang ito ng ganito kadirekta. Ngunit seryosong sagot ni Hajin, ako, hindi ko ninanais na maging tagapagmana mo. Walang emosyong tanong ng Demon Lord, ganun ba? Ngunit karugtong na sagot ni Hajin, pero kahit ganun, susubukan ko pa rin. Ikinuyom niya ang kanyang palad tangen-tangen ang determinasyon sa kanyang kamao, pagpapatuloy niyang sinabi, hindi ko ito gagawin dahil natutokso ako sa iyong posisyon bilang Demon Lord. Sa halip, ito ay dahil sa tingin ko, kung susundan ko ang iyong mga yapak at kung magiging pinuno ako ng Divine Cult, magiging mas madali para sa akin na wasakin ang dalawang organisasyon na iyon. Ito ang dahilan kung bakit sisikapin kong maging tagapagmana. Inalis ng Demon Lord ang kanyang tingin mula kay Hajin at sinabi, okay. Nag-alala si Hajin kung ano ang tingin ng Demon Lord sa kanyang intensyon, kaya di niya mapigil ang magtanong, nadidismaya ka ba na ang mga dahilan ko ay makasarili? Ngunit sabi ng Demon Lord, ano man ang mga dahilan mo, kung mayroon kang layunin na nais mong makuha, ibig sabihin ay sigurado nang gagawin mo ang lahat upang makamit iyon. Kung yan ang kahilingan mo, mayroon lang akong iaalok sa iyo. Naging seryoso ang tingin ni Hajin sa sinabi ng Demon Lord, buong Athens yung nag-aabang sa mga detalye ng sinasabi niyang alok. At nagsalita muli ang Demon Lord, sa taong ito, hindi magaganap ang Mara Festival. Sa halip, ipapahayag ang magiging tagapagmana. Muling tumingin ang Demon Lord kay Hajin, ang mga mata nito'y puno ng awtoridad at paninindigan. Kasabay nito, binigkas niya ang isang alok na may kalakip na hamon, tapusin mo ang lahat ng ito bago sumapit ang Mara Festival. Kung tunay mong ninanais na maging tagapagmana at maging Grand Demonic Master, ang mamumuno sa hukbo ng 100,000 mandirigma, kung tunay mong ninanais na pabagsakin ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Nanlaki ang mga mata ni Hajin sa bigat ng balitang kanyang narinig. Sabi pa ng Demon Lord, nasabihan ko na rin ang iba pang mga disipulo tungkol dito. Dahil sa balitang ito, alam ni Hajin na mayroon na lamang siyang iilang buwan na natitira upang patunayan ang kanyang sarili at manalo laban sa dalawang malalakas na disipulo, ang una at ang ikalawa. Dahil sa pag-aanunsyo ng tagapagmana sa papalapit na panahon kung kailan itinakdang ganapin ang Mara Festival, ibig sabihin hindi kasama ang mga batang disipulo rito. Ito ay magiging labanan sa pagitan lamang nilang tatlo. Pagkatapos marinig ang balita at mga payo ng Demon Lord, nagpaalam ng aalis si Hajin. Pinayagan naman siya ng Demon Lord. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, tumigil siya sa paglalakad at muling lumingon. Habang nakangiti ay may pahabol siyang sinabi, ay isa pa pala, babalik ako ulit para sa isa pang aralin sa susunod. Hindi sumagot ang Demon Lord at seryoso lamang na pinagmamasdan ang kanyang disipulo habang unti-unti itong naglaho hanggang sa tuluyan siyang nakaalis. Nang maiwang mag-isa ang Demon Lord, sabi niya, hindi niya alam na hindi ko hinirapan ang pagsasanay niya dahil sa panloob niyang sugat. Habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa tubig ng lawa, binalikan niya ang kanilang naging pagsasanay at ito ang naging ebalwasyon niya sa kakayahan ni Hajin, hindi ganun kabilis gaya ng inaasahan niya ang naging improvement ng batang Panginoon sa kanyang footwork technique. At dapat sana ay papagalitin siya ng Demon Lord dahil dito pero hindi niya ginawa alang-alang sa kanyang panloob na sugat. Gayunpaman, biglang natawa ang Demon Lord nang maalala ang sinabi ng batang Panginoon sa kanya. Patanong niyang sabi, babalik daw siya para sa isang panibagong aralin. Nagagawa niya nang magsabi ng kung ano-ano sa sarili niyang guro at sa Demon Lord pa, talagang malaki na nga siya. Samantala, nang makalabas si Hajin mula sa palasyo ng Demon Lord, tahimik siyang naglakad habang naliliwanagan ng mapula-pulang sinag ng palubog na araw. Ang kanyang anino'y humahaba sa bawat hakbang, kasabay ng bigat ng mga salitang iniwan sa kanya. Kanina pa niya pinagninilayan ang sinabi ng Demon Lord. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili, pagpili ng tagapagmana. Bakit kailangang gawin ito ng ganito kaga? Hindi niya maiwasan ang pag-usisa sa biglaang pag-aanunsyo. Parang mayroong hindi sinasabi. Ano ang nag-udyok sa Demon Lord na gawing madalian ang napakahalagang desisyong ito? Ngunit isa lang ang naiisip na sagot ni Hajin. Sabi niya sa isip niya, kung mayroon mang isang dahilan, siguradong hindi ito dahil sa anumang pangyayari sa loob ng Divine Cult. Marahil may nangyayari sa Zhongyuan ngayon. Mukhang may gulo. Gayunpaman, bigla ring binawi ni Hajin ang naunang haka-haka nang maisip niya ang isa pang posibilidad. Pero, syempre, maaari ding isa lang itong simpleng pagbabago ng kanyang isip. Si Li Cheonsang, ang Demon Lord, ay isang taong mahirap hulaan at basahin.
Isa siyang taong walang sinasanto pagdating sa kanyang mga desisyon. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na unawain ang dahilan, isa lang ang malinaw kay Hajin, ang Demon Lord ay seryoso sa nais niyang iparating, na kailangan niyang magseryoso sa kanyang layunin. Kung talagang gusto niyang maging tagapagmana, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibuhos ang lahat para makuha ang posisyon na ito. Sa gitna ng malawak na daan, biglang huminto sa paglalakad si Hajin at sa isang seryosong tono, sinabi niya ng malakas, bakit hindi ka lumabas mula riyan? Saglit na tumahimik ang paligid, ngunit maya-maya pa'y narinig niya ang mahihinang yabag mula sa anino. Mula sa isang madilim na pasilyo sa gilid ng daanan, lumitaw ang isang lalaki. Matikas ang tindig nito, taglay ang awtoridad at kapangyarihan na animoy isang mandirigmang sanay sa digmaan. Ang malamlam na liwanag ng palubog na araw ay tumama sa kanyang mukha, na nagpapakilala ng isang titig na parang isang espada, matalim at mapanganib. Tahimik silang nagkatitigan, tila nag-uusap ang kanilang mga mata bago pa magsimula ang tunay na sagupaan. Nagsalita ang lalaki sa mabigat at seryosong tono, alam mong nandito ako ngayon hindi gaya ng nakaraan. Ano sa tingin mo kung magsalo tayo ng tsaa bilang magkapatid sa martial arts? Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng kumpiyansa, tila nagpapahiwatig ng mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang eniaya. Siya ay walang iba kundi si Jin Guanyong, ang unang batang Panginoon ng Divine Cult, at ang pinakamalakas na karibal ni Hajin sa laban para sa posisyon ng tagapagmana. Kilala si Jin Guanyong sa kanyang kahusayan sa martial arts, lalo na ngayong pareho na nilang naabot ang Ultimate Demon Realm. Sandaling tumahimik si Hajin, pinag-iisipan ang mga salitang binitiwan ni Jin Guanyong. Alam niyang ang simpleng alok na ito ay hindi kailanman magiging kasing simple ng ipinapakita nito. Lalong lumalim ang kanyang pag-iisip habang unti-unting nararamdaman ang tensyon sa pagitan nila. Ano ang intensyon ni Jin Guanyong? Isang tanong na paulit-ulit sa isipan ni Hajin. Alam niyang hindi maaaring magpadalos-dalos. Sa ganitong laban, hindi lamang lakas ang pinagbabatayan ng tagumpay, ang diskarte at maingat na pagpaplano ang tunay na magpapasya ng kapalaran. Sa nalalabing panahon bago ang opisyal na pag-aanunsyo ng tagapagmana, kailangang timbangin ni Hajin ang bawat hakbang. Susubukan ba niyang alamin ang tunay na layunin ni Jin Guanyong sa kanilang pag-uusap? O itutuloy niya ang sarili niyang landas at planong makamit ang titulo bilang Grand Demonic Master? Ang bawat sandali ay mahalaga, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala sa kanya ng tagumpay o pagkatalo. Makakamit kaya ni Hajin ang kanyang layunin? O magtatagumpay si Jin Guanyong sa paghadlang sa kanya? Abangan ang magiging resulta ng pag-uusap ng magkaribal na magkapatid sa susunod na kabanata.